Tama nga ako. Mukhang bagong gising lang at mas maganda siya tingnan. Para siyang isang bagong bukang bulaklak na nahamugan. Umorder na siya at tuwang-tuwa naman ako sa kanya. Ako si Domingo, Kuya Roms. Hayaan niyong ikwento ko sa inyo ang kwento ko. Sa ngayon, 65 years old na ako. 5 taon na nakalipas nang mangyari ang kwento ko pong ito. Dito ako nakatira sa isang subdivision na pang middle class dito sa Laguna. Ang bahay namin ay nasa bukana lamang at malapit lang sa gate. Meron akong asawa at isang anak na binatilyo. Ilang taon ko na ring hinuhulugan ang bahay ko sa pag-ibig. Nang magretiro ako sa trabaho ko sa factory ay naisipan kong muling buksan ang negosyo naming parisan. Ilang taon na rin kasi itong nagsara dahil napabayaan ko na ito magmula na mag-aral ng college ang anak ko. Siya kasi ang nagbabantay nito habang nagtatrabaho ako. Naisipan ko nang magretiro dahil nakapagtapos na ng college si Bernard, ang anak ko. At yung perang nakuha ko mula sa 30 years na pagtatrabaho ay ipinuhunan ko sa parisan at yung iba ipinambayad ko sa balanse ng bahay ko. Katapat ng bahay ko ay ang bahay ni Paring Melencio na tatawid lamang ng kalsada na two-way lamang. Pero 1 taon na rin nilang naibenta ang bahay nilang ito. Magmula na magtrabaho at makapag-asawa sa US ang nag-iisa nilang anak na babae. Kung kaya, pinili na lamang nilang manirahan sa Amerika nang mapetisyon sila ng anak nila para doon na tumira. At ang nakabiling bagong may-ari nito ay pinaupahan na lamang niya ito. Marami na rin ang umupa dito, kaya lang ang ilan ay hindi naman tumatagal at umaalis din. Halos 100 meters lamang ang layo ng bahay ko mula sa guardhouse ng gate. At sa labas nito ay may mga tricycle na rin pumipila, papasok sa loob at hanggang sa bayan ang biyahe nila. Isa nga sa mga suki ko sa parisan ko ay ang mga tricycle driver at ang gwardyang si Joshua. Matagal na rin si Joshua na sa palagay ko ay 6 na taon na rin namamasukan bilang gwardya ng subdivision. 2 sila ni Marlon. Bago lang si Marlon. Mabait at friendly si Joshua, kung kaya marami na rin siyang nakilala dito sa amin. Madalas din siyang napapautang ng mga tindahan dito sa amin. 25 years old lamang siya at wala pang sariling pamilya. Isang araw ng linggo ay may dumating sa kabilang bahay, ang bahay ni na Paring Melencio. Isang lalaki na nasa late 50s na ang edad at ang babae naman ay sa tingin ko ay nasa early 30s pa lamang. Ilang buwan na ring walang umuupa ulit sa bahay na yan. Kinahapunan, nagpunta sa parisan ko at kumain ng mga bagong lipat. At habang kumakain ay nakipagkwentuhan sa akin ang dalawa. Sinabi nila na ang kanilang pangalan ay sila si JC at ang babae naman ay si Mira. Ayon sa kanilang dalawa, mag-asawa daw sila at may 1 taon na rin kasal. Engineer si JC at si Mira naman ay anak ng isang negosyante. Napansin ko kaagad ang naiibang kagandahan ni Mira. Malayo ang agwat ng edad nila ni JC. Si Mira ay nasa 27 years old pa lamang. At si JC naman ay mahigit 40 na at wala pa silang anak 2. Mukhang mabait naman si Mira. Meron lamang akong napansing kakaiba sa kanya. Dagdag pa ni JC na bili na daw nila ang bahay at hindi naman daw sila umuupa. Isang umaga habang ako ay papunta ng palengke para mamili ng mga kakailanganin ko sa parisan at mamihan,
Nakasabay ko si JC. Mukhang mabait din naman si JC at habang sakay kami ng tricycle, tinanong ko siya kung saan siya pupunta. Sabi niya, babalik na po ako sa Maynila. Doon kasi ang bagong project ng kumpanya. Medyo malaki-laking project, baka abutin ng ilang taon. Pero lingguhan na lamang akong uuwi. Maya-maya lang ay narating namin ang bayan. Bumaba na kami. Ako ay naglakad papunta ng palengke. At si JC naman ay papunta sa terminal ng bus. Matapos akong mamili ay umuwi na ako sa bahay namin para masimulan ko na ang pagluluto. Upang maaga rin ako makatapos at maaga rin makapagbukas ng parisan. Alas 10 ng umaga ay natapos na ako at nabuksan ko na ang tindahan ko. Isang malaking kaldero ang pinaglutuan ko. Unang customer ko ay si Mira. Patawid pa lamang siya ng kalsada ay alam ko na sa parisan ko ang tuloy niya. Tama nga ako. Mukhang bagong gising lang at mas maganda siya tingnan. Para siyang isang bagong bukang bulaklak na nahamugan. Umorder na siya at tuwang-tuwa naman ako sa kanya. Isang pares kaagad na may kasamang kanin at habang kumakain siya, hindi niya mapigilang magsalita. Ang sarap ng pares mo, Mang Domeng. Tamang-tama at tinatamad akong magluto sa bahay dahil ako lang mag-isa. Salamat naman Mira kung ganon. Masayahin si Mira at wala itong arte sa sarili. Kung kaya natutuwa ako sa kanya. Napaisip ako na napakaswerte ng asawa niyang si JC. Maya-maya nagtanong na naman si Mira kung saan ang palengke. Magpapasama daw siya sa akin bukas. Kaya sinabi ko na lamang na sumabay na lang siya sa akin dahil maaga akong umaalis ng bahay. Payag naman siyang makasabay sa akin. Maya-maya ay may dumating din sa parisan ko. Si Nilo, ang tricycle driver. Simple lang si Nilo, medyo may itsura siya. Pero kilala ring babaero. May asawa pero balita ko hiwalay na sila. Tiyempo namang patapos na rin kumain si Mira at tumabi na si Nilo sa kanya. Napansin ko na kaagad na iba ang tingin niya kay Mira. Maya-maya nga, nag-uusap na ang dalawa at mukhang okay naman siya kay Mira dahil mukha namang magkasundo ang dalawa. Pagkatapos kumain ni Mira ay nagpaalam na ito at bumalik na sa bahay nila. May maganda pala kayong kapitbahay, Mang Domeng. Salita ni Nilo sa akin. Nako, may asawa na yan, Nilo. Kaya tigil-tigilan mo yan. Kilala kita. Sagot ko. Tumawa lamang ito at sabay umorder pa ng isang kanin. Kinabukasan, araw ng Martes, papunta ako sa palengke. Maaga akong inabangan ni Mira sa gate at kausap niya si Joshua, ang security guard ng subdivision. Wala pang tricycle dahil maaga pa. Maya-maya, dumating si Nilo. Tamang-tama, sumakay na kami ni Mira. Ano ba bibilhin mo, Mira, sa palengke? Tanong ko habang magkatabi kami sa loob dalawa. Bibili lamang daw siya ng stock na ulam sa ref. Mas mura daw kasi sa palengke kumpara sa grocery. Kaunti lang naman daw para pagdating daw ng asawa niya sa Sabado, hindi na siya lalabas pa para mamili. Sabay na rin kaming umuwi ni Mira at tumuloy naman siya sa bahay nila. Lumipas ang 2 araw, hindi lumalabas ng bahay niya si Mira. Araw ng Huwebes hapon, muli ko siyang nakita at bumili sa akin ng pares at ipinabalot lamang niya ito at umalis din kaagad. Nakalimutan pa niyang may sukli pa siya. Hindi ko naman naibigay kaagad sa kanya dahil nagmamadali ito at marami din kumakain sa parisan ko. Kinagabihan, mag-aalas 10 na ng gabi ako nakapagsarado. Saka ako naaalalang may sukli pa nga pala si Mira.
Kaya pumunta muna ako sa bahay niya para iabot ang sukli niya. Nang akma akong kakatok sa pintuan niya, may narinig akong ingay mula sa loob. Ingay ni Mira na akala ko ay isang pusa. Isang ingay ng may ginagawang masarap. Kaagad akong sumilip sa may bintana na kahit nakasarado ay hindi naman masyado. Sumilip ako sa maliit na siwang ng bintana at kitang-kita ko si Mira sa sofa na nakahiga at si Nilo ang kasama. Tricycle driver si Nilo pero nagmistula ito mangingisda dahil sa pagsisid niya kay Mira. At gustong-gusto naman ni Mira ang ginagawa niya sa kanya ni Nilo. Lumayo na muna ako sa bahay nila Mira at bumalik na muna ako sa amin. Makalipas ang 20 minuto nakita ko nang nagmamadaling lumabas ng bahay nila si Nilo. Kinabukasan dumaan si Mira sa parisan ko pero hindi na muna siya kumain. Ibinigay ko na ang sukli niya na nakalimutan niya. Papunta daw siya sa bayan. Walang alam si Mira na nakita ko sila ni Nilo kagabi lang. Tumahimik na lamang ako. Hindi ako makapaniwalang nagagawa ni Mira ang lokohin ng asawa niya. Napansin kong sumakay na siya sa tricycle ni Nilo. Hapon na bumalik si Mira at dumaan uli sa akin para bumili ng pares at ipina-take out niya. Nang mga oras na yon ay kumakain naman si Joshua. Nagbatian naman ang dalawa. Magkakilala na pala sila. Biyernes ng gabi habang sinasara ko ang parisang ko ay napansin ko na pumasok si Nilo sa bahay nila Mira. Mukhang alam ko na kung ano ang gagawin nilang dalawa. Malamang maglalaro ng tong its. Pero wala pang 10 minuto ay dumating naman si JC. Bigla akong kinabahan, mukhang madadatnan ni JC si Nilo. Pero dahil nakasarado ang pinto, kumatok si JC. Nakailang katok din ang ginagawa niya at may pagtawag pa kay Mira. Maya-maya nakita ko nang tumatakbo si Nilo palabas ng pinto. Nadatnan ata ni JC, pero wala naman akong nadinig na anumang ingay. Tahimik ang Sabado at Linggo ng mag-asawang sina JC at Mira. Hindi ko sila nakitang lumabas ng bahay nila. Araw ng Lunes na malengke ako ng madaling araw, hindi ko nakasabay si JC papunta sa bayan. Kinatanghalian kumain si Mira sa parisan ko. Tinanong ko siya kung nakaalis na ba si JC. Sabi niya, nakaalis na daw ng gabi pa lamang ng Linggo. Kaya pala hindi ko siya nakasabay pa. Dumating ang hapon at kumain na naman ang CQ na si Joshua sa parisan ko. Pero si Nilo, hindi ko siya napapansin. Iniisip ko na lang na baka hindi bumiyahe ngayon. Hanggang sa nagulantang na lang ako sa narinig kong balita mula sa ilang kasama niyang mga tricycle driver din. Nakita daw si Nilo sa ilalim ng tulay na di kalayuan sa lugar namin na wala ng buhay. Bigla akong kinabahan at napaisip kung ano ang dahilan kung bakit siya sinadyang bawian siya ng buhay. Pero may nakapagsabing involved umano si Nilo sa illegal na gawain dito sa amin. Kaya inalis ko sa isip ko na baka may kinalaman si JC. Ilang araw ang lumipas, nakikita ko naman si Joshua na pumapasok na sa bahay ni Mira. At dahil sarado na ang tindahan ko, nangahas akong sumilip sa bahay nila. At dahil alam ko na kung saan ako sisilip, nanlaki ang mga mata ko at nanigas ang mga tuhod ko sa aking nakita. Nilalantakan ni Joshua ang papaya ni Mira at masayang masaya naman siya. Tuwing gabi ay nakikita ko si Joshua na pinupuntahan si Mira at may ginagawa silang milagro. Araw ng Sabado, dumating naman si JC. Mabuti na lamang at hindi niya nahuli si Joshua.
Lunes madaling araw nagpunta ako ng palengke. Nakasabay ko ang mag-asawang sina Mira at JC. Nagkakwentuhan kami habang sakay kami ng tricycle. May dalawang malalaking bag, ang dalawa. Sabi ni JC sa Maynila daw muna sila. Nahihirapan daw kasi siya dahil malayo ang trabaho niya. Maya-maya, narating na namin ang bayan. Tumuloy na sila sa terminal at ako naman sa palengke. Bago mag alas 10 ng umaga, nagbukas na ako ng tindahan. Pero bigla akong nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril mula sa gate ng subdivision namin. At biglang may humarurot na motorsiklo papalayo na may isang angkas. Naglapitan ang mga taong naroon sa lugar, pati na rin ang mga tricycle driver. Tumakbo na rin ako palapit sa guardhouse at nadatnan ko na nakahandusay si Joshua at wala ng buhay. Bigla naman akong napaisip na may kinalaman si JC, pero pilit ko itong hindi pinaniniwalaan na may kinalaman siya dito. Blanco pa rin ang mga pulis sa motibo ng pagpaslang kay Joshua. Makalipas ang isang buwan, may dumating sa bahay ni na JC, mag-asawa. Ang akala ko nga ay silang mag-asawa. Pero nang lumapit ako, ay hindi pala sila. Nakausap ko ang dalawang bagong lipat at ang sabi nila, binili daw nila ang bahay mula sa mga may-ari na sina JC at Mira.